DZDG 96.7. Yes, magandang umaga. Lunes na naman. It's July 22, 2024 and it's 5:47 in the morning. Kasama nyo na naman ngayong umagang ito ang nag-iisa ninyong buhay na alarm clock, your one and only Greta. Sa programang maghahatid sa inyo ng latest na mga showbiz chismis, mga balitang sports, balitang pampalakasan, balitang sakalam, at ang inyong daily horoscope ang programang Rise and Shine. Kaya naman, Rise and Shine na kayo, everybody! Diba magsibangon na, magsigising na, magsitayo na, at hindi na dapat nagpapatumpik-tumpik pa, hoy! Dapat alert tayo, lalong-lalot Lunes. Lunes, napakaraming events ngayon ang ating abangan. Unang-una na dyan, ang State of the Nation address mamaya lamang, diba? Mamayang pahapon, I believe so. Tapos, of course, ngayon din ang kick-off ng Brigada Eskwela. Diba? Kaya man maya-maya meron tayong mga guest, mga very special guest na maghahatid sa atin ng mas marami pang impormasyon at tatalakayin yung Brigada Eskwela para mas maintindihan natin kung bakit nga ba kailangan nating tulungan itong ating mga kaguruan sa Brigada Eskwela, diba? At syempre ngayon din, I believe yung event ng QPLO, nakalimutan ko lang yung detalye. Pero alam ko ngayon yun. So, mamaya, natin yan. I-plug din natin yan later on. Pero ito na nga, lunes na naman. Alalahanin yung mabuti yung mga nagsaselebrate ng kanilang mga birthdays, anniversary, monthsary, weeksary, kung ano pa man yung sari-saring sineselebrate nilang lahat. Kaya text mo yan sa ating official text line 092921681000. Again, that's 092921681000. At syempre, live tayo ngayon sa ating official Facebook page at sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang ang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. At kung nais mo nang mapakinggan ang magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan, pero wala kayong radyo paglabas ng inyong mga tahanan, hoy! Pwede nyo pa rin kaming mapakinggan. Hanapin nyo lamang ang www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Lahat yan available para sa inyong convenience. Kaya naman tutok na maghapon, magdamag, dito lamang yan sa DZDG 96.7. Diba, habang kayo ay nakikinig sa amin, ayan, habang kayo nakikinig sa ating magandang musika, ayan, musikang pang Zumba tuwing umaga, diba? Abay, dapat nagtitimpla na kayo ng inyong paboritong kape. O kanina kung nakinig kayo doon sa ating kasanggat kalusugan, in-emphasize doon kanina na no table sugar added. Diba? Kasi nga yung table sugar, yun yung nakakapag pag minsan trigger ng diabetes, o diabetes hindi diabetes. Kasi kung diabetes yun, ang tawag sa may diabetes diabetic. Diba? Diabetes, so nakakapagpatrigger yan ng ganyan. And then other, alam mo yung mga disorders and everything. So, dapat, ang tinitake talaga natin yung mga no table sugar added. Hindi yung may mga sweeteners, yung may mga artificial sweeteners. At pag sinabi nating no table sugar added at healthy coffee, very healthy coffee, isa lang ang ibig sabihin niyan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee. Diba? Yan ang ating very healthy na coffee na talagang paborito natin tuwing umaga. Yan din ang ating kinakape. Kinakape ko dito, yan ang bonggang-bongga, umaga, tanghaling, hapon. Kaya naman kung hindi nyo pala susubukan, subukan nyo na. Meron din silang other variants such as the Mark Cafe 10-in-1 plus 1 brown rice extract. Yan yung gustong-gusto natin kasi very velvety yung taste. Talaga with the same na healthy benefits. At the same time, yung kanilang Mark Choco at yung kanilang Mark Juice. Kaya kung hindi nyo pa yan nasusubukan, subukan nyo na, available yan kahit saan.
Available yan sa inyong mga suking tindahan sa pinakamalalapit na groceries and trusted drugstores. At syempre naman sa Shopee at sa Lazada. Kaya kung hindi nyo pa natitikman, subukan nyo na yan. Kasi nga, di ba? Ang sarap ng natural. Truth! Ang sarap talaga ng natural. Ang sarap ng natural. Kaya naman subukan nyo na ang Mark Cafe products kung hindi nyo pa siya natatry. Diba? Pagkatapos nga ninyong magkape o uminom ng tubig, ganyan. Tapos sayawan na ng bonggang-bongga, diba? Para naman mas masaya ang inyong araw kasi mas masigla. Kaya magsitayo na kayo dyan. Simulan nyo na ang inyong Zumba, ang inyong cardio, ang inyong stretching, ang inyong warm-up, ang inyong exercise. O kung ano pa man ang tawag nyo dyan, here is Rick Astley with Never Gonna Give You Up. 6:35 in the morning. Nakatutok pa rin kayo dito lamang sa DZDG 96.7 where we talk and you listen. Kasama niyo pa rin ang nag-iisa ninyong tagapanggising tuwing umaga, your one and only Greta. Dito lang yan sa programang Rise and Shine. And kanina nga, kung natatandaan nyo, kung kabubukas lang ng mga radyo ninyo, para dyan sa mga kakabukas lang ng radyo dyan, nabanggit ko na today ang start ng ating nationwide Brigada Eskwela. So yung Brigada Eskwela, yearly, ginagawa natin yan para matulungan ng ating mga mag-aaral, unang-una, para magkaroon sila ng conducive learning environment, at syempre ang ating mga kaguruan, para naman hindi sila solong-solong nagpe-prepare, 'di ba, para sa school year. Could you imagine, magpupukpok ng mga upuan, magpipintura ng mga pader, ng mga pintuan, 'di ba? So kung solo nilang gagawin yan, parang medyo mahirap, no? Kaya naman yearly ginagawa natin itong Brigada Eskwela. And for today, meron tayong mga guests. Yan. So, itatakal natin ang tungkol sa Brigada Eskwela. Pero bago natin ipakilala ang ating mga guest, panoorin muna natin ang video na ito. Sa patuloy na pagsuong ng kagawaran ng edukasyon, patuloy na ipatawid ng sangay ng Dibisyon ng Tayabas ang edukasyon ng bawat kabataang Tayabasi. Ito ay nakaangkla sa RA 8525 Series of 1998 o ang tinatawag na Adopt a School Program at ang mga taunang panuntunan para sa implementasyon ng Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela 2024 na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan ay isasagawa mula sa ika-22 ng Hulyo hanggang sa ika-27 sa kasalukuyang taong panuruan. Kaya tara na, magbrigada na tayo! Makakaasa ang ating mga kabrigada na patuloy na susunod sa itinakdang minimum health and safety protocols ang mga paaralan sa implementasyon ng Brigada Eskwela. Hindi lamang sumasaklaw ang brigadahan sa pagsasaayos at paglilinis ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Bagkus layunin din itong higit pang paigtingin ang pakikibalikat at pakikibrigada upang suportahan ang pagtaas ng antas ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapataas ng partisipasyon ng mga mag-aaral, pagbabawas ng dropouts at aguyuran. Buong taon din itong ipinapatupad upang suportahan ang mga probisyon para sa pangangailangang pangkalamidad at pagpupuno para sa iba pang kakulangan sa edukasyon. Kaya magigiting na tayabasin, pamili na, makibrigada eskwela na. Para sa inyong mga katanungan at donasyon, magsadya lamang sa SDO Tayabas sa Barangay Potol, Tayabas City. Maaari ding mag-email sa sdotayabas.ph o tumawag at mag-text sa 0917-115-0023. Hanapin ang inyong kapartner at kabrigada na Division Partnership Focal Person na si Miss Joanne Kathleen Talabong. Kaya tara na! Patuloy tayong mamuhunan sa kinabukasan ng magigiting na batang Tayabasi. At yan
Ayan nga po ang ating Brigada Eskwela 2024, ang ating paanyaya para sa lahat ng nais tumulong sa Brigada Eskwela. At sabi ko nga kanina, meron tayong mga guest para sa ating programa para naman mas mabigyang pansin pa natin itong Brigada Eskwela. Kasi kailangan natin ngayon ng tulong para sa ating mga paaralan, especially na dumaan ng bagyo, 'di ba? So mas maraming kailangang ayusin. So ipakilala na natin ang ating mga guests for today. Mag-hi po kayo. Yan, una natin natawagin si Ma'am Rhea L. Maranyo. Good morning po. Yan, good morning, ma'am. Of course, let's have Ma'am Remedios Placino. Hi po, good morning. Ma'am Estelita Greda. Hello po, good morning. And Ma'am Vivian Castillo. Hi po, magandang araw. Ayan, magandang umaga sa ating napakagagandang kaguruan. Na talaga namang sigurado akong busy pagkatapos nito. Kumusta naman kayo mga ma'am? We're good po. Ayan. Po. So baka po may gusto kayong batiin bago tayo magpasimula. Syempre, batiin natin ang ating ang ating school principal. Binabati po namin ang aming principal, si Ma'am Teresa E. Andaya. Ayan, Ma'am Teresa Andaya, good morning po. Sigurado akong nakatutok sila sa atin ngayong umagang ito. Opo. Di ba? Pretty sure. So, hindi na natin patatagalin kasi kumbaga medyo limited lang din yung time natin, no, ma'am, para ma-plug natin itong ating Brigada Eskwela. Okay, so para po dun sa konting history lang, no, so si naman po ay nung minsan ay napadpad dito sa ating radio station bilang sila ay ating kapitbahay. And then nagkaroon po kami ng agreement, of course, na kami naman ay very willing na mapaalam pa sa mga kapitbahay pa natin at sa ilan pang mga nakikinig sa atin ang tungkol sa Brigada Eskwela. So, ang Brigada Eskwela po, it has a theme na bayanihan para sa matatag na paaralan. So, mga ating mga teachers, ano po ba ang ina-expect natin sa bayanihan para sa matatag na paaralan? Nais po namin hingin ang tugon ng ating mga kalapit barangay, ganun din po ating mga stakeholder na patuloy na suportahan at kalingain ang aming paaralan para sa pagbubukas po ng ating paaralan. I see. Okay. So ito ay yearly ginagawa. Hindi po ba? So simula noong 1998, if I'm not mistaken, it was under former President Fidel V. Ramos nung ito ay naitatag. Opo. Okay, di ba? Republic Act 8525 or what we also know as Adopt a School Program. Yes po, ma'am. Okay, so yearly talagang ginagawa natin itong Adopt a School Program. Pero ayan, so taon-taon natin siyang ginagawa. Simula nung unang-una pa 1998, I was only 5 years old, I think. Oo, very very young pa ako noon at wala pa akong muwang sa mga ganitong bagay. Pero ngayon po, ano po ba ang kaibahan nitong bayanihan para sa matatag na paaralan dun sa mga nagdaang taon na nating pagsasagawa ng Brigada Eskwela? Ngayon po, mas alam ng community na kailangan namin ng partnership with them. Noon po kasi ay hindi pa masyado, hindi kagaya ngayon na pwede kaming makipag-ugnayan kagaya po dito sa radio station. Kaya po mas lalong na iparating namin yung aming pangangailangan sa aming pong paaralan. I see. Kasi nung una po, mga PTA lang no? Hindi pa nagsisipunta yung ibang mami. Yes, siya nga po. Tama. Pero ngayon, napakarami ng ini-involve natin dito. Humihingi tayo ng iba't ibang tulong na pwede nilang maibigay para sa ating mga paaralan. And of course, as of now, we're speaking of Kalumpang Elementary School. Pero sa mga listeners po natin, ang Brigada Eskwela po is a nationwide program. So kung meron po kayong mga kalapit na mga public schools, pwede po kayong tumulong sa kanila. Ayan. So, ano ba yung mga primary needs na pwede po nilang ibigay kung sakasakali na gusto nilang magbigay tulong sa Brigada Eskwela? May tatlo po kami pangangailangan. Una po ay financial para po mas flexible kung kailangan namin bumili ng ganito, ganyan, ng mga gamit sa aming paaralan. Yun po. Ang kasunod po ay in-kind. Doon po sa in-kind, kailangan po namin ng mga notebook ng bata, mga pencil at mga iba't iba pang school
supplies. Tapos ang pangatlo po ay yun pong manpower. Kailangan po namin ng mga tao na magawawalis, magtatabas, magpipintura, etc. Oo, syempre, di ba? Kailangan yung tatlong yan. Hindi natin pwedeng sabihin na isa lang yung pangunahing kailangan. Yes. Kasi kahit pa meron tayong manpower, kung wala tayong pambili ng mga kinakailangan, di po ba? So para po sa lahat ng nare-reach namin ngayon, yan, makipag-ugnayan po tayo, unang-una sa Kalumpang Elementary School para sa aming mga kapitbahay, para mas marami pa po tayong matulungang mga kabataan. Hindi ba, ma'am? Ayan, mga teachers natin. And of course, baka po meron pa kayong mga gustong i-announce para sa ating Brigada Eskwela. Kailan po ba ito magaganap? So, ngayon ang start. So, hanggang kailan po? Opo. Ngayon pong July 22 hanggang 27 po. July 22 to 27. So, Lunes hanggang Biyernes. Ayan. So, sino naman po ang ating mga point of contact sakali po na gusto po nilang, halimbawa, uso na ngayon ng GCash di ba? Halimbawa, ayaw nilang pumunta, gusto nila via GCash lang or via bank account deposit, di po ba? Baka po meron kayong mga ganitong digits na pwede nating i-share sa kanila para mas madali yung kanilang pagbibigay ng tulong para sa ating Brigada Eskwela. Sa amin pong paaralan, pwede pong kontakin ang kahit na sino pong mga guro. Lalo-lalo na po yung aming Project Development Officer na si Miss Jobel L. Maningas. Siya po ang aming Project Development Officer na nakatoka po sa Brigada Eskwela. Siya po ang coordinator. Pwede po siyang kontakin sa 0993-405-2794 or via email at jobel.maningas@deped.gov.ph. Ayan. Sige, ulitin lang natin, ma'am, yung number ha. That's 0993-405-2794. Ayan. So para po sa mga nakakarinig sa atin ngayon, sa mga nakikinig sa atin na gustong magbigay ng kanilang tulong for Kalumpang Elementary School, yan, i-contact nyo lang po si Ma'am Jobel Maningas at 0993-405-2794. Kahit anong help that you can give to our public school teachers will be a very great help. Diba? So kasi imagine ha, diba everyday ma'am, pagpasok ng school year which is on July 29. Yes, So pagbalik ng school year sa July 29, lahat ng trabaho nasa kaguruan na naman natin yan. Diba? Anong oras kayo pumapasok, ma'am, sa school usually? Nasa school na po kami na mga 6:40, mga ganun po. Ang start po ng klase ay mga 7 onward. Yan, 7 onwards. And then of course, uwian 5 p.m. Opo. Di po ba? Pag minsan hindi pa kasi meron pang mga school forms na tinatapos. Yes. So ano ba naman yung habang tayo habang hindi pa nagsisimula ang klase, tumulong tayo. Yes. Para mas mapaganda pa natin ang ating paaralan. Kasi 'di ba yun naman talaga yung yun naman talaga yung aim nun 'di ba, ma'am, na makapagbigay tayo ng conducive learning environment para sa ating mga estudyante. Opo, 'di ba, sa mga batang kalumpangin primarily. Ayan, so pagkatapos ito, ma'am, ano ba yung program natin for today para sa Brigada Eskwela? Ano nga abangan natin kasi ngayon ang take off nito di po ba? So, ang amin pong paaralan ay mag-undergo ngayong umaga ng motorcade. Then after doon, kasabay po natin yung program sa ating mismong paaralan kung saan bago po mag-umpisa ng ating programa ngayong umaga ay magsa-signing of contract po ang ating mga stakeholders. Okay, so marami tayong stakeholders na paparoon ngayon para sa program. And of course, I believe nakikinig sila ngayong umaga. Sa kanila. Good morning po. Ayan, medyo rainy ang ating motorcade. Pero di bali, ang sabi naman nila ang rain daw ay symbolizing blessings. Di po ba? Nagsisimbolize daw yan ng blessings. Kaya ibig sabihin itong Brigada Eskwela, lalong-lalo na sa Kalumpang Elementary School, ay magiging matagumpay at downpour talaga ang blessings na dadating sa atin. Ayan, baka meron ba kayong mga gustong batiin o mga gusto pang i-announce or anything. Ano ba yung, kasi I'm pretty sure nakalikom na kayo ng mga materyales, di ba? Pero sigurado hindi pa yan 100% complete. Yes. So ano ba yung mas kinakailangan nyo sa ngayon? Ano ba yung medyo marami pang kulang para may idea naman yung ating mga listeners?
Pintura po, ma'am. Pintura, tapos mga school supplies. Kasi maraming bata po na pag school opening ay may kulang pa yung kanilang gamit. Sa 29 po talaga pong diretso na yung aming klase. Oh, hindi kagaya dati na, kasi natatandaan ko nung elementary ako, parang isang linggo pa kaming, alam niyo yun, ang dami pang, may mga finifill up pang sa mga kulang na forms, meron pang mga kung ano-ano activities pa, orientation and all. And in addition to that, kailangan din po natin ng manpower kasi masyado pong malawak ang ating paaralan. Yun na lang pong ating kaparangan at yung ating kabuuan ng ating paaralan ay kinakailangan po ng manpower para po tuloy nating masiguridad ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral bago po mag-umpisa ang klase. Yan, totoo po yan. So, para po dun sa mga nakakarinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung mga kapitbahay natin dyan. Mga kapitbahay! Hindi ba kailangan natin ang inyong tulong para mas maging secure ang Kalumpang Elementary School? May mga magulang nga naman kasi, ma'am, no, na talagang hindi naman po kami nagagalit, ha, wag po kayong don't get us wrong, ha, ito naman po'y kwentuhan lamang, pero meron talagang mga magulang na panay din ang reklamo, pero kapag brigada eskwela ayaw tumulong. Tama po. Yun po yung ating babaguhin. Oo, yun yung kailangan nating mabago from now on. Kaya mga kapitbahay, Kaya naman. Oh, hindi ba? Magsibangon at magsigising na. Rise and shine na, hoy. Tumulong tayo sa ating brigada eskwela. Ayan, napakarami nating maitutulong yan. Sabi nga, kapag pinagtutulong-tulungan, talaga namang madaling gawin. Oo, gumagaan, natatapos. Gumagaan ang gawain. Di po ba? Kaysa naman makikita nyo ng mga kaguruan natin, sila din ang nagtatabas pagpasok ng, tapos gusto natin yung mga teacher natin magaganda. Paano gaganda? Pinagtabas nyo. Hindi po ba? Di ba? Kaya naman talagang tulungan din natin ang ating mga kaguruan para rin naman ito sa ating mga children. Di ba? Para ito sa ikagaganda, ikauunlad ng ating edukasyon. Diba? It's already 6:51 in the morning, ma'am. Any last things that you might wanna add? Una-una po ay nagpapasalamat kami dito sa inyo pong istasyon, especially po sa iyo, Ma'am Greta. Tapos kami po ay nagpapasalamat sa mga nagbigay na ng mga tulong nila, Financial Sunrise Dragon Jade Agri Corporation o yung pong UNO, Circle Choice Hardware and Construction Supply, si Ma'am Ariesa Joy Loria, pati po si Mr. Victorino Bilio, nag-eskwela po namin ang kanyang anak at ngayon po ay siya doktora na nag-eskwela. At kami po ang mga naging teacher. Talaga mo nakaka-proud. Yes. Ako po tuwan-tuwa. Tapos po ay ang PNP na magpapadala po ng 5 pulis na tutulong po sa pagpipintura, pagtatabas, sa pag-grass cutting. Tapos po ang PTT Kalumpang, care of Mr. Rada, na nagpaabot na po ng in-kind, mga ballpen, mga coupon bands, etc. Tapos po ay ang Hardin de Pio Alfresco Dining, pati po ang kain ng pangmasa, yung gotohan. Tapos ay ang December Gaba Hardware and Electrical Supply at ang Mapping Muebles. At nagpapasalamat din po kami sa Quezon Volleyball Club Federation, care of Bridget Cabral at si Ma'am Rhea Maranyo na tournament manager. Natapos na po itong palarong ito noong Saturday. Opo. At in addition po that, napakaganda po na naging bunga ng ating palaro. Kaya idadagdag ko lang po yung mga team captain natin na pasalamatan. Gayon din po ang kanilang team names. Nang dahil po sa kanila, malaki po ang nalikom nating pondo. At ito po ay papasok po sa ating school sports program. Ganon din po ang connectivity nito sa ating opening ng Brigada Eskwela. So we have here the attackers under Aramay G. Templanza who won the champion. We have Gladys P. Naines ng Lady Warrior, Team ZZL WFP ni Jackie Lou Bugnot, Team Leia O. Aliman under Aces 93, The Fighters under Ernie Postrado,
Team Angustias by Hazel S. Samoy and the Season Spikers, Annabel Osongko, who won the first place po. Ayan, congratulations. At syempre maraming salamat sa lahat ng nabanggit na mga sponsors ng ating mga benefactors ng ating Kalumpang Elementary School. At syempre po sa mga nare-reach natin ngayon, ayan, magpaabot po tayo ng tulong dahil kahit hindi naman kailangan malaki. Kahit konting tulong lang. Yun lang bang bukal sa loob mo at kaya mong ibigay is malaking bagay na para sa ating mga paaralan. Idadagdag din po namin yung mga yung pong mga magpapadala pa po ang Welcome, tapos ay ang Mother sa Wonderland, at yun pa pong ibang gas station. Nais ko rin din pong idagdag ang ating mga kapitan at baka kayo mapagalitan. Kapitan Salde, Kapitan Roel, at ang atin pong punong barangay ng Kalumpan, Kapitan Cloderico Uyik Unson. Maraming salamat po. Ganoon din po kay Ate Janet Valiente Avila as our major sponsor po ng event pong ito. Ayan, maraming salamat once again to our sponsors. And it's already 6:55 in the morning. Alam kong tayo ay marami pa sanang gustong i-discuss, kaya lang ay kailangan na nating magpaalam. So, ayan, once again, mga kaguruan natin, Ma'am Rhea, Ma'am Remedios, Ma'am Estelita, and Ma'am Vivian, maraming salamat po for being part of today's morning program. Ayan, asahan nyo na mas marami pang tulong ang dadagsa. Ayan, thank you so much po. Tayo muna ay magpapaalam na sa ating programa. And this has been again your one and only Greta para sa programang Rise and Shine. Wag po kayong aalis dahil kasunod na ang programa na maghahatid sa inyo ng latest and accurate news and current events mula pa rin sa newsroom ng DZDG 96.7, ang programang Romy and Ben at your service. I will see you again tomorrow, same time, same voice, same frequency, only here on DZDG 96.7, where we talk, you listen. At habang kayo naghihintay sa kasunod na programa, ipagpatuloy niyo ang inyong sayawan, ang inyong zumba, ang inyong cardio. Here is ABBA with Knowing Me, Knowing You.